Hello everyone! Excited po tayo kasi first time kong gagawa ng chrome cracker. Chrome cracker is parang biscuit like waffle in Norway. Actually, it is one of the 7 sorts of biscuits they were serving actually during this season, no, sa Christmas kasi alam mo sa kanila, di ba, mga bisita sa mga kamag-anak. So, isa siya dun sa 7 types ng biscuit na ginagawa nila. And so yesterday we were in Forda, so Odd bought this yung chrome cake yarn. Para siyang waffle na yung ano yan, I don't know kung paano yung ang tawag doon. Yarn, parang doon mo gagawin yung waffle, di ba? So, bumili siya kahapon. And then, we just use the recipe from Matprat. Yung Norwegian recipe. I-post ko in the description. So, para makita nyo. Napaka-simple. 4 lang na egg. And then, matamis siya kasi yung sugar niya is 200 grams. And 200 grams din yung flour, and then yung cardamom. I will also search ano ba yung cardamom in English kasi this is in Norwegian. Tapos yun lang, napaka-easy niya. Tapos yung butter, I just use yung milangi nga ginamit ko eh. So, tapos inano ko siya. Nilusaw ko lang siya sa microwave and then I waited until na lumamig. So, pagka na-mix mo na yung blend mo na yung mga ingredients, so you have to wait around 15 minutes na i-rest mo yung iyong mixture. And then you can start doing it. Unfortunately, nag-order na kami last week pa nung pang-roll para magmukha siyang ice cream cone. Pero hindi siya actually dumating. Tapos si Od excited na. So, we have to try it today. And actually, iba talaga pag homemade. Kasi, yung nabibili, meron akong lata. Isang latang 7 slugs. Meron din siyang ganyan kasi nga kasama siya doon eh. Sa sort ng biscuits. Hindi ko siya gusto kasi yung cardamom pag sobrang dami, maano mo yung lasa. Basta ito masarap siya. Masarap siya. Nakakatuwa. Tapos we use this, yung whipped cream na ako na whisk. Hinati ko lang kasi masyado naman, titikim lang naman kami. And then, bumili si Od ng jam na multi. Search ko din kasi yung multi, bihira lang yan na, parang seasonal lang siya. So, strawberry. So, ang sarap niya. Tapos, paano lang talaga, pang kape. So, the rest, lagay namin sa box. Tapos sabi ko, maybe gawa kami. Kasi pag bisita namin sa nanay niya, maybe we'll give her some. So, siguro sa Sabado ulit. So, nakakatuwa. Actually, hindi mahirap yung recipe. Napaka-easy. Tapos, mabilis din yung paggawa. Yung machine kasi, yung yarn, meron siyang, parang automatic siyang nagbibigay ng signal pag okay na, kasi dapat mabilis din kasi hindi siya pwedeng yung tostado kasi hindi mo siya maroroll, di ba, matigas. So, habang medyo pa siya. Tapos matutuyo siyang bigla. So, para siyang crunchy. Para siya talagang yung ice cream cone. Na medyo hindi siya ganun ka, yung parang malutong, pero masarap. Sarap niya. Nilagyan ko tubig kasi sabi lagyan daw. First time ko yan, no. So, itapon ko naman talaga yan kasi i-try na, yan, di ba ganon? Pagbago, you have to, yung i-try mo yung, itapon mo muna. Pero, ko na yan, pinunasan ko na yan ng todo. Tapos, ininit ko na siya. So, ang dami kong nagawa actually. Nakakatuwa. Nilalagyan ko ng tubig, pero konti lang naman kasi sabi pwede naman mag-add daw ng 1 to 2 tablespoon. Siguro kung sobrang lapot pa. Pero actually tama lang talaga yung timpla. Hindi ko lang din kasi alam na yung yarn, yung lutuan is iipitin niya talaga.
So, ayan yung ginamit ko, yung handle ng pang masa ng potato. Kasi wala nga kami pang nabili nung yung pang roll. So, I mean, nabili na namin, hindi pa siya dumadating. Kasi, hindi mo namin pwedeng pick upin. Walang malapit na yarn niya dito. So, binili namin online. So, ayan. Medyo manipis nga doon, pero okay lang din. Hindi pa tayo talaga super marunong. First time ko lang talaga. Pero kung tikim, ilang beses na nakatikim, bumibili din ako eh. Kaso, masarap talaga yung homemade. Tapos dapat nga yung, hindi ko yun ilalagay dun sa sangkalan. Dapat yung rack, para at least may air siya. Para maging malutong. Kasi di ba yung init papawisan siya, so hindi siya lulutong, parang malambot. Pero okay lang din naman kasi. Nilipat ko din siya agad. Ayan. Nakakatuwa. May design yung niya, yung hulmahan. Ayan. May flower. Kaya try nyo, mga friends, dito sa Norway. Kasi hindi siya mahirap. Tapos ang mga bata, gusto nila. Ayan. Ang bilis. Yung may kasama ko dito, parang bata din eh. Tapos ayun, kung gusto mo yung para siyang bowl, so ilalagay mo lang siya dyan. Sa Kaya nag-prepare na ako ng yung advent candle kasi nga sa linggo. Tapos meron ako mga gagawin kasi hanggang Friday. So baka wala na akong time na tapos bumili na kami ng dahon kahapon. So ini-sprayan ko na lang siya. Ayan. Nag-enjoy ako actually. Nakakatuwa. Ang dami kong ganap today. Umapaw siya, see? Di siya magastos kasi 4 eggs lang naman yung recipe. Ayan na. Ayan, para siyang bowl. Ayan. Alam niyo ba't kami nagka-idea? Kasi di ba bumili nga ako ng tapos nanonood kami ng Farmen. Yung parang program dito ba na titira sila sa isang parang bukid. Na lahat ng mga gagawin nila is from yung mga old na yung mga noong unang panahon ba, yung walang machinery, walang ganun. So, parang reality show siya, kung tas magko-compete sila. So, nakita namin tayo si Oduptat na Uptat. Yung, ba siya, yung bili tayo bili. So, actually, nakalimutan na namin kasi galing na kami ng Beltema eh. Tapos puntang plantasyon. So, punta na kami ng Co-op kasi kakain. Tapos, naalala niya, binalikan talaga. Kasi nga, sabi ko, punta man kaming Friday ulit doon. Ay, nako, hindi. Bili na daw namin. So, hindi ko alam kasi actually, nag-start na yung mga 50% na alam mo yung Black Week na sale. So, may mga 50. So, hindi ko alam kung nabili niya ng 50%. Sa class also niya yung binili. Nagre-reklama ako na. Pero okay lang yan. So, ayan. Nagdagan ko kasi parang sobra siyang lapot. Pero, okay lang din naman. Ayan malutong. Sarap-sarap. Pasaway. Ayan. So, napasubo na naman tayo sa matamis. Ayan. Tapos, coffee na walang sugar. Sarap niya. Ayan. Yung waffle kasi, iba naman yung timpla nun, di ba? Siya, may milk. Tapos, ito wala siyang milk. Tapos, iba nilalagyan pa nila yun ng orange juice para yung lasa. So,
hindi na rin ako naglagay ng mga vanilla powder sa cream kasi matamis din yun eh. So, ayan lang. 4 na itlog, 200 gram na sugar, 200 gram na flour, tapos 0.5 ml. Parang kalahati nung teaspoon na cardamom. Isusulat ko na lang ano yung cardamom isi-search ko siya sa English kasi alam nyo na, sorry. So, yun lang. Tapos, i-mix mo lang muna yung sugar and egg. And then, ilagay mo yung butter na 200 grams na melted. Tapos, medyo malamig na siya. Ihalo mo dun sa egg, tsaka sa sugar na binati mo. Tapos, mix mo. And then, ako sinisip ko yung flour para hindi sila magbuo-buo. Yung paunti-unti. Tapos yung cardamom kasi konti lang naman. Tapos halo lang na mabuti. And then, i-rest mo siya ng 15 minutes. And then, you can start. Ano mo na siya. Gawin mo na siya. So, ganun lang kabilis. So, I hope nag-enjoy kayo. At, hindi ko alam kung ilang nagawa ko, pero actually madami. Madami ako nagawa. So, nilagay ko siya sa isang box na para at least ba kung after kumain, tapos gusto ng matamis-tamis, so, pwedeng, ayan. Actually, pwede ka namang bumili ng ganito sa tinapay. Mahal din siya. Tsaka yun nga, ayoko siya kasi parang lasang-lasa mo yung cardamom. Tapos ito, sinunod ko lang din naman yung pero okay lang siya. Hindi siya ganun katapang. Ayan. Ayan yung cream float, yung whipped cream. Ayan, konti lang hinati ko lang siya kasi itatry lang para. Tapos, ayan. Mga pasaway kaming matatanda no? Red Martes, no? Ayan. So, ayan. Tapos, mo lang siya, mixer sa high speed. So, mamumuo na siya. Tapos, nung nabuo, hinaloan ko na siya nung molten na, jam. Hindi ko na, pwede mo naman kasing lang, pero sabi ko haluin ko na masarap. Sarap niya yan. Yung, berry siya na parang orange yellow. May nakita ko dati si Ramsay, yung cook. Nagpunta, di ba sa Sweden, naghanap sila ng ganyan. Kasi nga, ang mahal niyan eh. Kasi bihira lang siya. Seasonal. Yung mga, nga niyan, galing Thailand, yung nag-harvest. Kasi, sa may mga bundok yan, tapos gilid, tapos nila. Yung parang hinahanap mo. Ayan. Sarap. Nainggit ka na naman kayo. May Christmas sa amin. Okay, thank you. Thanks for watching.